Hindi naman lahat ng big bike pang mayaman. Meron din naman ng big bike na abot kaya gaya ng Dominar 400. Mga Duke 390, meron din mga mura. Shout out yan sa taga-Tacloban. Adventure bike plus inline 3 sound plus affordable equals sulit talaga yan. Ganda ng mga kotse oh. Display lang sa labas. Balang araw magkakaroon tayo niyan pag sumali tayo sa DPWH. Sarap mangarap pero dapat nasa tamang hard-earned money. Hoy! Hoy! Relax! So ito na mga katingin, gagamitin natin today itong 2025 Triumph Tiger 660 version 2. So ito na yung pinaka-latest na version ni Tiger 660. Ito yung kulay nyo, parang apple green, masarap sa mata. Tsaka sobrang unique, parang ngayon lang ako nakakita ng motor na may ganitong kulay. Bukod syempre kay Kawasaki. Bagong-bago, 600 odo lang. Parang nabili lang to ni Sir ng April, yung first owner na nakasap natin ng 450MT natin. No? Mag 5 months old pa lang siya. So natin itulak-tulak dahil may nakaharang sa likod. So ito problema sa parking natin, medyo crowded. Kaya maganda sa mga ganito 3-cylinder. Tsaka isa sa pinakamagaan na sport touring to. Kaya kita nyo, iusog natin gamit ang side stand. Ayun na. Dali lang. Kahit saan kamay, oh. Kaya. Diba? Okay. Tapos, press natin. Subukan natin kung kamusta siya gamitin nang may back ride. So, kasama natin si Mrs. Katingin. Pag-atras natin ginagawa ko. First gear. Tapos, modulation sa clutch. Yun. Alright. Katabi niya si Versys 650. Malaki talaga si Versys. Di hamak, mas mahaba yung front forks niya. Mas mataas talaga si Versys. Sa lapad, same lang. Kasi mas malapad pa nga ng konti si Tiger kasi 3-cylinder. 2-cylinder lang si Versys. Kung compare naman natin sila kay XADB, maliit si Tiger. So, pinaka-compact na sport touring sa market ngayon. At syempre, maganda yung sound. Tsaka medyo loaded na itong nakuha natin. Loaded talaga. Gawin natin ng verdict kung per keeps na ba siya or kung available natin para sa inyong mga... Yan, hi mga katingin. Kasama na natin ngayon si Mrs. Katingin. At according sa kanya, nakapag-ride na raw siya ng B1. So ngayon, first time mo, no? Sa version 2 naman. Kung 2025 na Tiger 660. And so far, kamusta? Actually, una kong napansin yung upuan niya. Medyo bulky. Medyo makapal yung... Hindi ko alam kung foam ba to or gel ang nailagay. Pero bulky siya for me. So, ramdam ko yung katabaan niya. Hindi man siya bad thing. Pero kung compare mo siya sa ibang mga adventure bike na upuan, medyo mas uncomfortable siya. I mean, if I could design this, mas gugustuhin kong hindi sobrang bulky yung upuan. Bulky, malapad, or matambok? Matambok. Matambok nga. Bulky. So, di mo trip? Hindi naman siya bothering na parang... Kung siguro ko i-compare mo sa ibang motor, may mas trip akong ibang upuan. Pero kung Tiger 660 alone, i-review ko, okay naman siya. Hindi naman siya bothering. Kumbaga kung i-compare ko lang siya sa ibang motor, hindi ito yung the best chair. Ang chair? Seat? Seat. So, i-compare mo kay Trident. Basta, Siyempre, mas maganda Trident. yung upuan. Talaga? Mas maganda yung upuan ni Trident? Talaga? Ano kasi, medyo mataas siya. Nararamdaman ko sa legs ko yung kapal ng upuan. Gets mo? Hindi siya flat. Patumbok siya eh. So, oo, yung kabilugan niya, nararamdaman ng legs ko. So, sa long ride, mas may advantage, no? Kasi mas makapal eh. Hindi ko pa masabi. Kasi, kumbaga ganito yung upuan. Yung ditong side, ramdam ng legs ko. So, yun, dun ako hindi comfortable. Pero hindi naman siya bothering to the point na ayoko na tong sakyan. Seat height na passenger and the rider, kamusta? Yung di siya masyadong magkaleo, ganyan. Ramdam ko na medyo pa sporty bike to. Mataas ako compared sa ibang mga adventure bike na nasa sakyan ko. Medyo may kataasan ako plus towards the rider, passenger towards the rider. Medyo malayo ako so hindi ako makayakap ng parang ganyan. Or medyo effort. So kumbaga ganito lang talaga ako. Side lang na yan. So kasi nga ang layo ko, taas ko eh. Yun. Pero ang maganda dito, hindi dahil nga may difference siya sa height, hindi masyadong natatamaan yung helmet ko sa helmet mo. So yun naman ang kagandahan kasi sa ibang mga bike naman, maganda yung position mo towards the rider. Kumbaga, mayayakap mo, mahahakapit ka ng maayos. Pero humahampas-hampas naman yung helmet.
So yun naman yung difference. For example, sa Trident, no, medyo malapit medyo maiksi yung upuan, so medyo magalapit kayo, no. May tendency na tumama yung helmet. Ganda rin pala kumuha ng insights na back ride kasi kagaya ko, never ako nagba-back ride. Kaya hindi ko rin naiisip yung mga ganyan eh. Hindi ko na-experience eh. So, yun. Kaya, salamat sa mga katingin natin na patuloy na nagko-comment na lalo siya sabi nila na tuloy lang daw yung ganitong content kasi nalalaman din nila yung OBR perspective. Yan. Kamusta naman yung hit? Parang so far sa traffic, parang yung singaw nung fan nasa legs ko. Sa'yo, may nararamdaman mo? Meron. May ramdam rin ako sa foot pegs ko. Ramdam ko. So, kailangan pagka nakasakay ka dito, ako naka-leggings ako ngayon, pero medyo naramdaman ko. Siguro pag nakamaong ka, o kaya riding pants, no, mas hindi mo mararamdaman. So, ngayon dumatay na EDSA para masubukan natin. Isa sa pinaka masamang kalsado tong EDSA. Puro kanto, kita nyo na yung navigation natin para matatanggal na. So far, maganda yung ride niya. Sobrang komportable, no? Ganda ng suspension sa likod. Yung harap lang niya, siguro medyo matigas yung gulong. Tire pressure, baka matigas. Kamusta ka naman sa suspension? Sa akin sa suspension, okay naman. Kanina nung hindi mo pa ina-adjust yung preload, pinaka matigas siya, di ba? So, ramdam ko yung difference nung in-adjust mo na, medyo mas nagpe-play na yung suspension sa akin. Medyo hindi na kami lumalaban ng kalsada. So, okay naman siya. Hindi siya sobrang ganda to the point na wala ka naramdaman na lubak-lubak. Pero, okay siya. Hindi siya matagtag. Masubukan na rin natin yung ano niya, yung heat management. Sa ngayon, yan o. 3 bars tayo. Actually, nung connecting dun sa sinabi natin na medyo may init yung naramdaman nating singaw. Mainit siya pero hindi naman siya kasing init ng araw. So kumbaga, okay siya, hindi siya bothering. Siguro dahil rin kasi tanghalin tapat ngayon. So, bigyan din natin ng consideration yung environment lalo kung tirik ang araw. Kaya syempre, mas mainit normal. Kahit ano namang motor yan, pagka tanghalin tapat tirik ang araw, talaga mainit. So, kung compare natin siya kay Trident 660, ito yung version ng Trident na relax kasi upright riding position. Ang ganda rin ng upuan, parang salong-salo talaga yung puwet mo dito eh. Tapos yung plane ng suspension, syempre, mas mahaba yung travel ng suspension, kaya mas komportable. Tsaka yung ground clearance ang pinaka-importante, mas mataas yung ground clearance niya, kaya nga mas mataas yung seat height niya. So ang kagandahan nun, hindi ka sasayad sa mga humps. Unlike kay Trident, kapag meron kang back ride, tapos mataas yung humps, may possibility talaga na sumayad. So yun yung mga advantages niya. Kung i-compare naman sa mga ibang sport touring, di hamak na mas magaan, mas compact si Tiger 660 comparing sa, for example, Versys 650. Kaya mas mataas ang seat height niyan, tsaka mas mabigat and mas mahaba. Kaya kung mahilig ka sa long ride and beginner ka, wala na akong ibang masasuggest na pang long ride. Ito talaga maganda. And yung windscreen niya nagustuhan ko dahil hindi sobrang laki. Unlike dun sa previous na mga naging sport touring natin, ang lalaki ng windscreen. Ang init. Wala nang hangin na makakapasok sa'yo. Okay lang naman yung ganyan. Maliliit lang, pwede ka magtago kung expressway. Yuyuko mo lang. Tsaka adjustable din naman yung windscreen niya. Pag mag-long ride highway ka, pwede mo siyang itaas pa. Hindi siya nakaka-intimidate sa mga traffic kasi hindi siya ganun kabigat at hindi siya ganun kabulky. Saktuhan lang. Yung nga lang yung clutch niya, medyo matigas. Same kay Trident 660. So sana in the future, mapalambot nila yung clutch. Pwede pa Okay daw, ba? park ka na. Pwede pa. Pwede pa pala. Dito siguro. Yun, may mga naka-ano rin, no? Ang ganda ng Giorno, oh. Kargado. Naka-setup. Kinumpara mo yung haba sa Giorno. Grabe, no? Layo ng haba, eh. Ganda na may top box, di ba? May lagayan ka ng gamit. So ito yung in-order natin, no? Icho roll, saka alligator roll. Tingnan mo na, masarap. Wala ako nakakain ng ganito kasarap na roll. Magkano sa ganito? 300 plus. 300 plus. Oh, not bad. Dami oh, 8. Joke lang, mainit. Tsaka anong egg tawag dyan? Japanese egg. Oh, masarap din no. Tapos pakita natin yung ambience. Ganda. Yan yung itsura ng
So ito, nasarap pa kami sa ramen. Saan to? Icho, sa Annapolis, Green Hills. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. From Batangas. Shout out Aklan. Two boys. Shoutout dyan sa taga-Tacloban. Tsaka moto. Ayun o. Thank you. Thank you po. Thank you, boss. Thank you. Tungkol tayo. Take care na, sir. Ayun, marami to. Okay. Kaya. Yan. Mga katingin pala ang mga ano rito, mga staff ng Icho, mga nagmamotor. Sa mga naghahanap ng Triumph Tiger 660 na I-turner. Ito, ang ganda ng kulay, no? Hi Turner, baka head turner. Hi Turner. Bakit? Gusto ko ay eh. Minsan naman kasi di mo naman papansinin na ay di mo. Muntik na maging ano, muntik na maging Eye of the Tiger. Pwede namang Pwede namang I-turner. Kailangan pa head turner. Malupit pala yung kanina na meet natin na driver dun sa resto. Dalawa sila naka-Tesla, dalawang pamilya. Ayun, sana all Tesla. Yan. And syempre shoutout nga pala sa helmet natin Aero Commander version 2, napakasarap sa ulo. Sobrang gaan, sobrang komportable. Yay. Saya ni Kuya. So yung kagandahan ng Tiger 660, pag may sumigaw na bomba, napapasaya mo. Sarap niya gamitin in fairness. Yung helmet nga pala ni Mrs. Katingin, Coburg Drift version 1, napakagaan. Yun naman ang kagandahan ng cover quality. Kumbaga hindi siya basta-basta lumuluwag kagad. Ganda ng quality niya. Ganda ng mga kotse display lang sa labas. Yan. Balang araw magkakaroon tayo yan pag sumali tayo sa DPWH. Sarap mangarap pero dapat nasa tamang hard-earned money para talagang pag na-achieve mo, sarap sa pakiramdam, di ba? Kasi syempre naniniwala naman tayo sa karma May good karma, may bad karma. Depende na talaga kung, di ba? Hindi masamang mangarap basta lalagay sa tama. Iba pa rin talaga pag Asmax Intercom. Oo sobrang linaw tsaka ganda ng speaker pag Asmax Intercom. Ginamit namin yung luma naming intercom, medyo hindi kami magkakarinigan na maayos. Lalo na ako, nandito ako sa may tambutso Tulad ng ganito, pagka mabilis na, high RPM na, hindi ko na naririnig si Kenji. Marinig mo man, na lang, sobrang hina na parang choppy-choppy na lang din ang maririnig mo sa kanya. Hindi na kayo nagkakaintindihan. So mahirap din yung paiba-iba ng helmet. Kailangan bibili ka ng maraming audio kit para sa pag-transfer ng mga intercom. Buti yung Asmax meron yung available audio kit for only 3.5. Oh, not bad Kasama ng mic, tsaka speaker set, tsaka yung quick release na mounting niya. Kasi minsan syempre kailangan natin mag-adventure helmet. Minsan naman sport bike helmet. Medyo maarte lang maging rider Dami kung ano yung motor mo, kailangan bagaya mo ng helmet mo. Maganda nga pala yung nilagay ditong exhaust. Medyo mahaba. Semi-long canister. Kaya hindi siya masyadong tahimik. At hindi rin siya masyadong maingay. Sakto lang talaga. Kasi pag masyadong mahaba naman, medyo tahimik na siya. Tapos yung shifting ni Tiger na discover ko, kailangan pala gusto na ito high RPM bago mo gamitin yung quick shifter niya. Yes, pag low RPM medyo matigas. So dapat mga nasa 4 or mga 5,000 dapat para smooth yung pasok. Tatanong naman ako, in terms of comparison sa V1 sa V2 ng Tiger 660, anong difference niya sa riding position? Same lang ba? Actually same bike lang naman sila Iniba lang yung kulay tsaka yung mga features. Same engine lang din. Yung throttle mas responsive dito kasi meron na siyang sport mode. And buti pinalala mo yung sport mode, try naman natin kasi kanina pa tayo naka road mode. So press natin dito. Yan. Ayun. So adjustable, meron siyang ABS, traction control.
mapping natin ay sport mode. Ito lang ang downside nitong Tiger 660 for me. Yung hindi ako masyado makakapit sa kanya ng ganito kasi Dahil malayo ka. nakakalay sa likod. Ayan. Hoy! Hoy! Relax! Oh my gosh! Oh my gosh! Wala na! Uy, tama na, tama na, tama na, tama na, tama na, tama na! Putik babe, tama na! Relax. Tama na, tama na, tama na! Paano magre-relax? Napakabilis! Baka sabi Wala, ko nga na, mabilis. di ako masyadong makakapit dito eh. 60 lang kaya yun. 60 lang yun. Feeling mo ito bilis na? Yung tunog kasi, no? Yung tunog, kaya akala mo bilis-bilis na. Suspension wise, mas maganda yung suspension niya, no? MT-09 SP, mas gusto ko suspension nun, no? Ito medyo, ano? Medyo may, ano pa rin siya. Mayroong konting, pag high speed, medyo mabilis pa ng konting yung rebound niya. At ito na nga mga katingin, basa naman tayo ng mga comments. Galing kay Kial Mitunes. Bago lang pala to, launch last 2022. Ito yung hinahanap kong 500 to 600cc na 3-cylinder. Medyo malaki kasi ang Tracer 9 ng Yamaha. Ito light lang. Yun, tama. Kung gusto mo na mas magaan talaga. Para sa akin nga, sa lahat ng sport touring na 3-cylinder and up, ito yung pinakamagaan. Pinaka-compact, pinaka-maiksi. Hindi ka mahirapan gamitin kung medyo hindi ka pinagpala sa height tsaka sa lakas. Ito galing naman kay Renzo Classic 27. Boss Kenji is in the house. Real talk lang if you want to buy second hand na big bike na mukhang brand new pa rin, Boss Kenji. Legit mga ka-riders. Kahit ako balang araw, salute sa'yo, Boss Idol Kenji. Shoutout Reza Classic. And I agree with you, talagang yung pagiging masaya lang ko sa big bike, pagpili ng motor, ina-apply natin yan na kapag kukuha tayo ng motor, iniisip ko pa rin na ako yung kukuha, ang magmamayari. Kaya lahat yan talagang handpick natin, hindi tayo basta kumukuha ng mura lang. Kinukuha natin, di bali mas mahal ng konti, importante yung quality nandun, yung talagang di ka mapapahiya. Galing kay Elementor Mark 45. Ganda niyang Tiger Sport 660 na adventure. Ganda din ng tunog. Ride safe, sir. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mabibilin to, dahil napakaganda talaga ng tunog. Screamer, tapos relax ka pa. Kumbaga para ka naka sport bike sa tunugan, racing, pero at the same time sobrang relax ka na pwede mo siyang gamitin. Pang Philippine look pwede. Galing naman kay Ian Wonders Adventure Bike plus inline 3 sound plus affordable equals sulit talaga yon. Tama sa presyo niya, no? Ano bang brand new price nito? Nasa 572 ata if I'm not mistaken. Ganun. Parang wala ka talaga makahanap na sport touring na ganun kamura with the quality of Triumph, with the sound of 3-cylinder. Talagang ano, mahirap i-beat yung value nito, itong Tiger 660. Lalo na ngayon, 'di ba, na ang daming electronic features na inad ng Triumph sa Tiger 660 nila. Tapos magkano lang ang dinagdag? Oh, I think nasa 20 if I'm not mistaken, 20 to 30k. Pero yung electronic na inad niya is yung lalo na yung cruise control. Isa 'yan sa mga electronic na hindi mo basta-basta pwedeng i-add-on na lang sa ibang bike, 'di ba? Kasama kasi rin yung ECU sa cruise control, kaya hindi ka pa pwede maglagay ng cruise control sa isang bike kung hindi naka-ready yung ECU. Kaya napakaganda na ngayon ng Tiger 660. Kumbaga pang long ride na siya talaga kasi talagang pagka long ride ka minsan kailangan mo talaga ng cruise control, nakakangalay, 'di ba, pag nagto-throttle ka. Ganda ng added feature Tama, tama na lang, may mga highway kasi na minsan 2 hours kang naka-straight. So imagine yung alay mo pagka 2 hours ka nakapiga na ganun. At least kung may cruise control ka, consistent yung biyahe mo at hindi ka nabibitaw-bitaw sa throttle na humihinto yung bike, I mean bumabagal. Kasi usually pag nakakabit ka, bibitawan mo siya, babagal ka naman. Yun, consistent takbo mo and nakapagpahinga yung right hand mo. Kamusta naman ang speaking of electronics na inad ng Tiger 660, 'di ba? Merong additional dito na mode which is yung sport mode na wala sa mga previous Tiger units, no? Lumang old model ng Tiger. Kamusta ba ang sport mode dito? Ayun, same din sa Trident 660 na version 2. Napakaganda ng response ng throttle. Talagang pag piniga mo, ramdam na ramdam mo eh. Lalo yung pag may sumigaw ng bomba, wala nang delay. Dati kasi pagka gusto mo bumomba, sobrang lakas ng delay.
Napansin ko kagad yun nung first ride ko sa Trident na version 1. So yun yung advantage ng naka big bike ka. Pwede ka lang hindi makisabayan sa motorcycle lane. So kumbaga hindi lang naman siya sa mahal. Kumbaga meron ring added benefits talaga pagka naka big bike ka. Actually, ang dami ko nababasa na parang sabi nila ano daw, porket mayaman lang may kaya nagkakaroon ng benefits or yun nga, na hindi mo kailangan pumila sa motorcycle lane. Ano ang take mo dun? Well, para sa akin kasi malaki yung big bike eh. Pagka dumikit ka sa mga motorcycles, sa motorcycle lane, baka may makasagi ka pa. Plus, mainit ang big bike. So, mahirap yung nag-stay ka lang sa mabagal, sa one lane. Kailangan minsan singit-singit ka para hindi uminit yung makina, hindi ka mag-overheat. So, kumbaga, hindi naman talaga siya sa may pera ka o wala. Nasa, ano talaga, quality ng big bike. Kasi, syempre, pagka big bike, mas malaki engine, prone to overheat. Tsaka mas may big bike na sobrang laki kagaya ng mga Goldwing, mga GS, di ba? Hindi yan parang makipagsisikan ka sa motorcycle lane, mahirap eh. Hindi naman lahat ng big bike pang mayaman. Meron din naman ng big bike na abot kaya kagaya ng Dominar 400, mga Duke Z400. 390. Yan. Meron din mga mura na pang masa. So ito yung temperature ni Tiger, so far ang ganda. Lagi lang siya nasa 3 bars. Pero yung singaw lang talaga ng fan pag bumuga. Nasa dalawang legs ko. Mas advisable dito mag ano ka, mag riding pants ka, medyo makapal. Kapag mabagal na takbuhan, no, ramdam. Speaking of cylinder, sabi naman ni J. De Pogi, Boss Kenji, sana po makagawa kayo ng comparison video niya with versus 650. Ayun, sige, gawin natin soon ng comparison. Alam ko meron na ako nagawa dati na, pero parang walk around lang sa tatlong bike. Yung Tiger versus tsaka ano ba isa? 450 MT ba yun? Isa sa comparison ng Tiger 660 sa versus 650. Yung eto inline 3, 'di ba? Tapos yung versus 650. Sabi naman ni JGP4227, Boss Kenji, marerecommend nyo po ba ito for daily pamasok sa office? Oo naman. Pwede ito pang daily, pang service. Dahil magaan at komportable. In terms of back ride naman, okay naman siya for a daily basis. Kumbaga, hindi ka naman mangangawit or mangangalay. Lalo na yung upuan niya ay hindi matigas. So, ang ganda ng upuan niya for a daily basis ride. Ganda rin siya sa pag-aangkas mo. Kumbaga, hindi ka mahirapan umangkas. Yung last time kasi, no, gamit natin si MT-1 SP, na spoil tayo sa suspension, no. Ang ganda ng suspension, no, ng Öhlins. It comes with a price. Dito, ano eh, medyo iba siya sa Öhlins. Medyo malayo. Iba talaga Öhlins. Sa suspension, all goods naman ako suspension niya. Hindi naman siya kareklamo. So, okay siya. Tsaka in terms of vibration niya, hindi siya sobrang ma-vibrate. Actually, hindi naman siya ma-vibrate. Wala kang i-compare. Pero syempre kung may i-compare ka, merong mas less vibrate. Pero okay siya. Hindi siya bothering. Hindi siya yung to the point na nakakiliti sa paa. Hindi ko alam kung meron kayong mga na-experience na ganun. Pero kung as a passenger kasi, may mga na-experience akong bike na pag sinakyan mo, kinikiliti ka sa paa, sa talampakan, dahil sa sobrang vibrate ng foot peg. Ito hindi na. Ikaw, ano bang experience mo? May konting vibration lang kasi 3-cylinder, pero hindi siya sobra na vibrate na, yun nga, tama ka, yung nakaka-bother at nakakakiliti. When it comes to suspension naman, tama kasi may katingin, mas masarap nga yung 450 MT. So, yun yung difference nila. Although mas mura si 450 MT, mas maganda yung suspension niya, KYB, fully adjustable front and rear dito. Adjustable naman yung rebound niya, pero talagang medyo nasa sporty side siya. Siguro dahil nakataon na sa more on road performance yung suspension niya, kaya pag talagang matindi yung lubak, talagang medyo matagtag siya. Pero kung compare mo syempre kay Trident, mas maganda yung suspension nito. Pero laman niya naman kay 450 MT is the torque and power, syempre malayo. 3-cylinder na 660 versus 2-cylinder na 450, di ba? Malayo talaga. Performance, halos doble ang power difference nila. Sabi ni Sonny Reyes 7758, hello sir, good day. Tanong ko lang po kung may overheat engine issue pa rin ang Triumph. Kasi may napanood ako na ang Trident niya nag-overheat pag nasa traffic. Salamat po. So yun pala, meron palang
chance na mag-overheat ang Trident. Pero sa akin naman, yun yung pina-point out ko na kailangan bilang isang big biker, kailangan more effort ka sa hanap ng masisingitan pagka wag ka magpapastuck sa traffic. Dahil syempre mas malaki makina, mas prone sa overheating. Sabi naman ni Miguel Ivan Gostilo, 2649, compare sa 450 MT Boss Kenji, anong mas nagustuhan mo? Siguro anong mas nagustuhan mo dito sa Tiger 660 compare mo sa 450 MT? Syempre unang-una yung sound, pangalawa yung power and torque, mas malakas talaga. Siguro yung pangatlo is the Triumph reliability. So Trident tested na ang Triumph, kaya wala siyang issue na kahit ano. Kaya kumbaga ang daming Triumph Trident na mataas na yung mga Odo tsaka Tiger, at wala pa tayo nababalitaan na nagkakaproblema. So meron kang peace of mind kapag aariin mo ang isang Tiger or Trident. Galing naman kay GMTV 928, ang 1 liter ilang kilometer ang matakbo loads? So nung testing natin si Trident na sobrang chill ride, pumalo tayo ng 23 km per liter. So kung mga spirited riding, feeling ko mga 17 ang real world na 17 km per liter. Tapos pag chill ride ka, papunta kang 23. So depende na yun eh. Maglalaro na yun kung magko-combination ka ng chill ride and spirited riding. Yun. At ito naman galing kay Charlie I8K. Available pa yan, boss? Actually, ito yung tinutukoy niya, yung kulay black natin na Tiger 660. Pero sold na yun eh. Ito, available yung bago. So sa mga naghahanap ng Tiger, available tong 2025 version 2, the latest and the greatest Tiger 660. Although nilabas na yung Tiger 800, bakit ka magta-Tiger 660? So for me, mas gusto ko pa rin tong 660 dahil mas magaan siya ng mga 20 kilos versus sa 800, at mas mura yung presyo niya. So kung di mo naman kailangan ng mga 6-axis IMU, talagang normal riding lang ginagamit mo, mas para sa akin okay na to si Tiger 660 kasi parehas lang din naman sila naka LCD panel, halos pati itsura walang pinagkaiba. So kung tanong is, marirecommend ba to as a beginner big bike or first big bike for beginners? Anong sagot mo? O naman, highly recommended for beginners. Tingin mo, anong height ang abot nito? Sure, mga 5'2" up pa kaya to. Depende na rin sa haba ng insim. And salamat nga pala sa mga nag-comment. Basta kung meron kayong mga questions, comment lang kayo regarding sa mga motor, at pipilitin natin sagutin kada may upload tayo. Basta related siya doon sa upload natin. So yun na lang mga katingin. Thank you for watching. Thank you so much mga katingin. Ingat po sa lahat. Ride safe.